Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod at ngayong araw po gusto kong ibahagi sa inyo ang ating topic na kung papaano gumawa ng simpleng single phase load schedule. Ito pong topic na ito ay ni-request ah, ni Miss Julian Gudes. Ito na po yung kanyang pangatlong request. So sa mga may gusto pong mag-request, mag-comment lang po kayo. Sa mga nag-request naman po na hindi ko pa nagagawa ng video ay maghintay lang po at gagawin po natin. So, ang magiging halimbawa po natin ngayon ay dalawang load schedule, isang line to neutral at saka isang line to line na load schedule. Single phase po parehas. Sa paggawa po ng load schedule, uh, ang magiging basihan po natin ay yung Philippine Electrical Code. Yan po. Doon po sa Philippine Electrical Code, marami pong nakasaad na artikulo na pwede nating maging basihan. So, hindi ko na po ganong lalaliman kasi ito po kasing uh, load schedule pagka tinignan natin yung libro ng tawag dito ng Philippine Electrical Code. Marami po kasi talagang mga articles diyan kung minsan po nakakalito. So, ang gagawin po natin ngayon na load schedule ay simple lang po. Hindi naman po ito perfect pero ito ay safe naman po. Kasi minsan po kasi sa paggawa ng load schedule, uh, yung mga electrical engineers minsan o yung mga master electrician o yung electrician na gumawa nito ay minsan magkakaiba po sila ng interpretasyon sa Philippine Electrical Code. Minsan meron kulang sila sa information, ganun. Pero ganun pa man, wala naman pong problema as long na ang resulta ay halimbawa sa wire o halimbawa sa load schedule mo dapat yung wire naka-indicate doon yung minimum size ng wire na gagamitin. Pwedeng lumaki yung size ng wire pero doon nilalagay kasi doon yung minimum. Halimbawa, yung sa ilaw natin, na-compute mo ang dapat na wire is 2.0. Nasa sa atin na later on kung gusto nating gumamit ng 3.5 ganon. Ay pwede nating ipabago yung design o wala namang problema. Ngayon, doon naman sa circuit breaker protection, ah yung lalabas kasi sa computation, maximum naman yon, maximum. Wala namang problema kung liliitan natin. Halimbawa, na-compute natin yung circuit breaker protection is halimbawa ay 50 amperes. Kung at ang load niya naman mga nasa mababa lang, 20 amperes lang naman, ganon. Pwede mo rin siyang ibaba, wala namang problema. Basta ang rule sa circuit breaker is wag mo siyang loloadan ng mahigit sa 80% ng kanyang capacity. Ayun lang. So, halimbawa, may 20 amperes na circuit breaker ka, dapat yung load mo wag lalampas ng 16. Ganon. O, tapos yung isa pa, yung sa conduit naman. Dapat alam din natin kung halimbawa ang size ng wire is halimbawa natin is 5.5, anong size ng PVC conduit o IMC conduit ang gagamitin natin, ganon. Nandun naman po lahat sa Philippine Electrical Code yung mga yon. Kaya lang po meron talagang gaya na sinabi ko, meron talagang mga malalalim na mga articles dito na kung sa malakihang project dapat po kailangan mai-consider kasi pagka nag-compute na po kasi ng load sa malakihan, yung maliit na bagay po nagiging malaki ang epekto nito later on. Pero kung ang gagawin lang natin is yung bahay lang naman, ganyan, halimbawa, commercial building, hindi pa naman natin pwedeng tawagin yun na malaking project. Halimbawa, yung mga 2, 3, 4 story, mga ganyan.
Kaya pa naman po maski na hindi natin kabisado yung Philippine Electrical Code. Actually, rule of thumb, kaya lang eh. Kaya pa yung mga yon. So, sige po, magsimula na po tayo. Simulan na natin. Ito na po yung example natin. Yung isa po, yung sample load schedule natin na 230 volts, single phase, line to neutral na service. Okay po. Dito po, sa load schedule natin, ito po yung panel board niya na ang circuit niya ay 8. Meron siyang 8 circuit. Ito po, yung circuit number, ito yung unang column mo. Circuit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung isa main. Okay po. Tapos ito yung load description niya. Okay? Ito yung circuit number 1, ilaw, light fixture. Circuit number 2, light fixture din. Number 3, convenience outlet. Number 4, convenience outlet. Circuit number 5, aircon. Circuit number 6, aircon. Circuit number 7, spare. Ibig sabihin po ng spare, merong circuit breaker yan, pero hindi ginagamit. Pwedeng gamitin later on. Ito po, oh. Yan po. Circuit number 8, space. Ibig sabihin po, pagka space, wala siyang circuit breaker, pero may space siya. Later on, pwedeng lagyan ng circuit breaker para maging spare uli, or pwedeng gamitin na later on. So, yun po ang pagkakaiba ng spare saka space. Yung spare, may circuit breaker pero walang load. Yung space, may espasyo lang siya. Meron siyang pwedeng lagyan ng circuit breaker later on. Okay? Tapos, andito po yung quantity. Kung gaano karami yung mga loads. Yung voltage niya, ito, 230 volts. Lahat yan dahil single phase. Yung phase niya, ito, nakalagay 1. Kasi single phase. Pag 3 phase, 3. O yung poles po, nakalagay din dyan 1. Bakit 1 lang? Kasi isang linya lang ang poproteksyonan natin. Kasi yung isa neutral. Hindi naman kasi required na proteksyonan yung neutral. Kaya yung circuit breaker natin, single pole lang yon. Isa lang. So yung power natin, andito. Kada isang unit ng load. Tapos yung total power natin, ito. Yung total current natin, ito. Andito yung branch circuit protection natin. Yung circuit breaker natin to, yung size niya. Yung number of poles nandiyan din. Yung wire size niya, to, andito rin. Tapos kung ano yung conduit size niya. To. Andito naman yung calculation din ng total current para doon sa service entrance at saka main protection niya. Ito, yung main, pag sinabing main protection, yung main circuit breaker. So, simula na tayo. I-analyze natin, no? Dito tayo muna sa circuit number 1. Dito sa circuit number 1, meron tayong 100 watts light fixture. Okay. Importanteng gagamitin natin sa mga normal na mga bahay at mga opisina, ganyan. 100 watts light fixture na ang ilagay natin. Kasi later on, pwede natin siyang lagyan ng 15 watts, 20 watts, 30 watts, ganyan. Maski maliliit na ang ilagay mo na wattage ng mga ilaw, wala na, hindi magiging problema. Kasi pag nilagyan mo yun ng 20 watts lang, later on gumamit ka ng 100 watts, magkakaproblema ka. Lalo na ngayon, ang mga ilaw ngayon, habang tumatagal, may lumalabas na bagong modelo, mas efficient na sila. Dati, yung 100 watts na incandescent lamp, pagka bumili ka ng LED lamp ngayon, 15 watts na lang ang katumbas niya. So, ibig sabihin, yung sirkito mo, maski na abutin siya ng matagal na panahon, kaya niya pa rin. Kung dati bumibili ka ng 100 watts light fixture para pamalit doon sa mga pundido mo, ngayon, gagamit ka na lang ng 15 watts. So, kaya niya pa rin. Kasi kapag maliit ang nilagay mo dyan, 15 watts, tapos later on, gumamit ka ng 100 watts, baka ma-overload yung circuit. Yun. So, yung quantity niya, no? Andito na, 8 piraso, no? Voltage, 230 volts. Sinabi na natin yung phase, single phase, poles, power niya. Yan na, 100 watts. Ngayon, yung total power niya. Ano ang total power? Ilang piraso ba yung ilaw natin? 8. Tapos, kada isang ilaw, 100 watts. So, 8 times 100,
equals 800 watts. Ito na yon. Yun yung total power watts niya. Total current in amperes. By the way nga pala, sa Philippine Electrical Code, hindi watts ang ginagamit nila. VA. Yung power nila ron, VA. Kasi hindi nakakonsider ang power factor. So dahil ine-neglect na natin yung power factor, assume natin na mataas ang ating power factor, so watts na lang gamitin natin. Okay? So yung total current in amperes, ito, i-divide lang natin yung total power watts sa voltage. So dito sa total current, i-divide natin tong 800 divided by 230. So ilan ang lalabas natin sa calculator? 800 divided by 230 equal 3.478. Gawin lang natin 2 digits yung decimal. So ikuha natin, i-round off na lang natin. So 3.48. Okay. Anong size ng branch circuit protection gagamitin natin na circuit breaker? Ang sabi ng Philippine Electrical Code, ang pinakamaliit na pwedeng gamitin ay 15 amperes lang. 15 amperes. Hindi tayo pwedeng gumamit ng 10, 6, gano'n. Kasi sa ibang bansa, sa British Standard, pwedeng gumamit ng 6, pwedeng gumamit ng 10. So, hindi tayo gagamit. So, 15 amperes ang gagamitin natin na circuit breaker. Ito nakalagay, 1P, ibig sabihin single pole. 15 amperes, 1580 CB, 15 ampere trip circuit breaker. Bakit 1 pole? Kasi po yung service natin is line to neutral. Line lang po ang poproteksyonan natin, hindi na yung neutral. Pag line to line, magiging 2 poles yan, 2P. Diba? Tapos yung wire size, 3, 2.0 square mm THHN wire. Pwede tayong gumamit ng TW, THW, THHN o kung ano pa man. Kaya lang po gusto kong gumamit ng THHN kasi although mahal siya, ang operating temperature naman niya is umaabot ng 90 degrees. Yung THW kasi 75 degrees, yung TW naman 60 degrees lang yon. So, ayan po. 2.0. Tatlo. Bakit 3? Kasi yung isa line, isa neutral, isa ground. So, i-check po natin sa Philippine Electrical Code kung tama nga yung 2.0. Although ito ang pinakamababa. So, babase po yung wire size sa amperahe na 3.48. Kita nyo po ito 3.48 ang basehan natin. So, buksan po natin yung table ng Philippine Electrical Code. Ito po. Makita nyo dyan 90 degrees yan Ayun yung THHN Yung THW, 75 degrees 60 degrees ang TW. Dito tayo sa 90 degrees. Mas mataas ang operating temperature nito. So, 3.48 po Ito po yung, lalakihan ko lang ng konti. Ito po, nakalagay 2.0 yan. Yan po yung size niyan sa square mm. Ito naman pong may close and open parenthesis na 1.6. Ito naman po yung size niya sa diameter, millimeter diameter. Ito naman 2.0 square millimeter. So, dito po, itong THHN at dito, sa 2.0, kaya niya magdala ng 21 amperes. Ayan po, 21. So, pasok na pasok po yung 3.48 amperes natin. Okay na po. Click na po tayo doon. Line to neutral. Ito, so 2.0. Yung 2.0 pala na yan na THHN, kaya niya magdala hanggang 21 amperes. So, 3.48 lang tayo. So, kayang-kaya. Sa conduit size naman, gagamit tayo ng 20 mm diameter PVC conduit. Anong naging reference natin dyan? Meron ding table dyan ng Philippine Electrical Code. Puntahan natin. Nga pala, pagka wala kayong mga ganitong table, sabihin nyo lang, bibigyan ko kayo. Meron akong soft copy nito mga ito. Ito, kung nakikita nyo, maximum number of conductors and fixture wires in rigid PVC. Sa PVC ito. Okay? Kaya lang may mali rito. Typographical error naman, hindi naman nila sinasadya. Kung mapapansin nyo, ang pinakamababang size ng conduit niya is 15. Ito, 15 mm diameter, 20 mm diameter, 25. Actually, walang 15 mm diameter kasi na conduit. Ang pinakamababa nila is 20 mm. 20 mm. So, typographical error. So, itong 15 mm diameter nito, ito is 20 ito. 20 mm actually. Itong 20 naman na ito,
25. Itong 25 na to, 32. Kumbaga, one size higher. So, ayun. Kasi nakabase ito sa English system eh. Sa PVC kasi, yung 20 mm sa English system is 1/2 inch diameter. Pagka gagamit kasi tayo ng bakal na conduit, halimbawa intermediate metallic conduit, ayun, meron ng 15 mm na doon. Yung 15 mm sa IMC conduit, ang equivalent nun sa PVC is 20 mm din naman na PVC conduit. Parehas lang yon. Sa English system, o sa ginagamit sa National Electrical Code, nakalagay doon 1/2 inch diameter. Parehas lang yon. So, ibig sabihin, yung 1/2 inch diameter PVC, yung 1/2 inch diameter na ginagamit sa National Electrical Code sa US is equivalent na yon sa 15 mm diameter sa metallic tubing sa IMC, RSC, ganyan. O sa PVC naman ay 20 mm. Pare-pares lang po yon. So, tuloy na po natin, no? THHN yung gamit natin, ano? Wala dito. Ito yung continuation niya. Dito tayo. Ito yung THHN. Ayan, no? THHN. O, ayun yung 2.0 square mm, oh. O, ito, sabi natin, itong 15 na to, 20 na to, ah. So, itong 20 mm diameter na PVC conduit sa THHN, kung makikita nyo, may nakalagay dyan 9. Ayan, no? 9. So, siyam ang kakasya sa conduit niya. So, tatlo lang naman ang gagamitin natin. So, tama yung ating size, 20 mm diameter. Yun yung pinakamaliit. Balik na tayo doon. So, dito tayo sa circuit number 2. Itong circuit number 2 natin is kung makikita natin dito is 100 watts light fixture din. Kaya lang, imbis na 8, siyam na siya. So, 230 volts. So, hindi na natin uulitin yung computation niya, no? Bali, ang total current niya is mababa pa rin, 3.91. So, ganun pa rin. Single pole, 15 ampere trip circuit breaker pa rin ang branch circuit niya. 2.0 pa rin square mm ang wire size niya, THHN, saka yung conduit niya, 20 mm diameter PVC conduit. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung circuit number 2, yung amperes niya is 3.91. Yung circuit number 1 is 3.48. Kung tutuusin nito, ang amperes nito, pumapatak lang na 7 amperes mahigit. Pwede naman natin i-combine na isang circuito lang. Kasi kaya pa rin naman ng 15 amperes na circuit breaker at saka 2.0 mm square na wire. Bakit ginawang dalawa? So, pwede naman siyang pag-combine ng isa. Kaya lang ginawang dalawa yan kasi unang-una siguro, pagka halimbawa dalawang palapag yung bahay mo, yung isang sirkito sa first floor, yung isang sirkito sa second floor, pwedeng ganon. Or pwede namang din na halimbawa is halimbawa nasa opisina ka o nasa department store ka na maliit, ganyan. Sa umaga maraming tao, dalawang sirkito ang nakabuhay para 100% yung nakailaw. Sa hapon ko konti na, pwedeng mag-reduce ka na ng lights, 50% na lang. Yung isang sirkito, papatayin mo. Ganon. Yung iba naman, ang reason is para pagka nasira yung isang sirkito habang nagre-repair, hindi madilim dun sa isang lugar. Meron pang isang sirkitong reserba. Ayun. Ganon. So, dito na tayo sa circuit number 3. Dito na tayo sa duplex convenience outlet, no? So, ito, circuit number 3, duplex convenience outlet. Ito yung mga saksakan ng mga appliances, mga electric fan, mga ganyan, mga computer. So, meron sa circuit number 3, meron tayong 8. Ang voltahe niya, phase, ganun pa rin. Ang watts niya, tandaan po natin, ayon sa electrical code, ang isang convenience outlet, single man siya o double, 180 watts ang kanyang rating. Ang exception lang nito kasi meron minsan gumagamit ng triplex o kaya quadruplex. Pagka triplex at saka quadruplex, 90 watts ang isang isang butas. Kung halimbawa halimbawa meron kang triplex, so 90 isang butas, so lumalabas 9 times 3, 270 watts yon. Kung may quadruplex ka naman, so ilan yon? 9 times 4, 36, so 360 watts.
So dahil ito duplex, so 180 watts lang tayo. Kung single lang ito, 180 watts din. Okay? So ang total power niya is 8 times 180. Tignan natin. 8 times 180. Gamitan ko lang ng calculator. Equals 1,440. Okay? Kunin natin yung total current amperes natin. 6.26. 6.26 ba yan? Total current in amperes is equal to watts divided by voltage. So, bale 1440. 1440 divided by 230 equals 6.26. Ayun na. So, 6.26. Ano ang gagamitin na branch circuit natin na protection? Pag power, pwede tayong gumamit ng mas malaki. Although pwede rin tayo na gumamit ng 15 amperes dyan dahil napakababa naman. Pero the usual na ginagamit, allowed din ng Philippine Electrical Code, pwede tayong gumamit ng 20 amperes dyan na circuit breaker. So, pwede natin gawing rule of thumb yung ganon. Yung pag sa convenience outlet, 20 amperes ang protection. Pag sa ilaw, 15 amperes ang protection. Pero syempre, depende pa rin sa amperahe. Kailangan hindi natin siya ilo-load. Sa design, dapat yung dapat kasi wag mong ilo-load yung circuit breaker ng 80% ng kanyang capacity. So ibig sabihin, pagka may 20 amperes ka na circuit breaker, ang maximum mo is 20 times 0.8, 16 amperes ka lang. Pagka 15 amperes naman ang circuit breaker mo, times 0.8, ang maximum na pwede mong i-load is 12 lang. Yun sa Philippine Electrical Code. Pero sa actual design, ang nangyayari is 50% lang talaga. Halimbawa, may 15 amperes ka. Pag magdi-design ka, kalahati lang ng 15 amperes ang ilo-load mo. O between 50 to 80%. Ganyan. Sa actual na design na nangyayari. Okay? So, sa wire size naman, pwede tayong gumamit ng 2.0. Walang problema. Dahil mababa lang naman yung ating kwan. Pero dahil gumamit tayo ng 20 amperes, lakihan natin, pwede rin tayong gumamit ng mas malaking wire. Wala namang problema. So, 3.5 ang gagamitin natin. Pwede rin natin gawing rule of thumb ito. Sa ilaw, 2.0 ang gamitin natin. Sa convenience outlet, 3.5 ang gamitin natin. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung loads dapat babantayan nyo itong amperahe. Huwag masyadong malaki. Huwag lalampas ng 80% capacity ng circuit breaker capacity. Yun lang. So, sa conduit sa kwan, tignan muna natin ano bang amperahe nung kwan, nung duplex convenience outlet. 6.26 ano? Tapos yung circuit number 3 yun ano, 6.26. O damay na rin natin circuit number 4. Yung number 4 naman is 4.7. Ang bababa lang na amperahe. Actually, pwede tayong gumamit ng 2.0. So 3.5 na lang gamitin natin, no? Pero nga pala, tingnan natin yung 3.5 kung ilang amperes ang kaya niyan dalhin. Para at least alam nyo rin. 3.5. At dito So yung 3.5 na THHN, ilan ang maximum niya? 29 amperes. So 20, yung 2.0 ayun 21. Yung 3.5 naman is 29. Mayroon pa nga yung 5.5, 36 naman, mas mataas na. So okay lang. 29 amperes ang kanyang capacity. Balik tayo. So okay na, no? Circuit number 3, 20 amperes. Tapos yung conduit niya, 3.5. Tignan natin kung kasya pa sa 20 mm diameter conduit. Baka hindi na kasya kasi malalaki na to eh. Tatlo na siya tatlong 3.5 eh. Tignan natin Pero sabi natin kanina parang siya mangkakasya no? So, ito yung 20 mm. Ano, tama siya mangkasya Siya mangkasya. So, hindi, 6 na lang pala sa 3.5 So, pasok pa rin. Sa 3.5 mm ito 3.5. Kita nyo yan? Sa itong 15 na to, sabi natin kanina, dapat 20 ito. 20 typographical error. So, 6 nakalagay 6. So, 6 ang kasya. So, pasok pa rin.
Okay na. So, circuit number 3 and circuit number 4. O, ganun din, parehas din. Yung circuit number 3 at saka number 4, 6 amperes at saka 4.7 amperes. So, kung tutuusin, 10 amperes lang mahigit niyan. Kaya pa rin ng 20 amperes yan. Bakit pinaghiwalay pa? Ganun din ang paliwanag. At pag nasira yung isang sirkito, meron ka pang isang reserba, makakagamit ka pa habang nire-repair yung isa. Or kung talagang nagtitipid, pwede rin namang gawing isang sirkito lang to. Wala namang problema. Okay lang naman din yon. Dito tayo ngayon sa circuit number 5. Dito na tayo sa aircon. Iba na ang computation nito Hindi mo pa pwedeng ibase yung halimbawa, yung aircon mo 3-port horsepower. 3-port, balik ko niyan 0.75 horsepower. Kasi ang 1 horsepower is 746 watts. So times 0.75 mo yan, baka isipin nyo na yan 559.5 watts Hindi po ganon. Kasi pagka mga motor, merong full load current yan. Babase pagka mga may motor na, babase tayo sa full load current. Halimbawa ito, 3-port horsepower aircon. Okay? Nakikita nyo, ang taas watts Ngayon, kung dapat, alam nyo yung full load current, titingin kayo sa nameplate rating ng aircon, makikita naman doon. Ngayon, kung wala kayo noon, meron din table ang PEC, Philippine Electrical Code, na pwedeng gamitin natin. So halimbawa, nag-design lang tayo, sabi ng mechanical engineer o ng expert sa aircon, yung room na yan, gamitin natin ng 3-port horsepower. Ano ngayon ang electrical characteristics niyan? Anong amperahe niyan? Watts. So halimbawa, hindi pa natin alam yung nameplate rating, wala tayo. So mag-refer ulit tayo sa Philippine Electrical Code. So tignan natin 3-port horsepower, single phase May table din ng Philippine Electric. Ito, nakikita nyo to, table 4.30.14.2. Full load current in ampere single phase alternating current motors. Dito 115 volts, dito 200, 208, 230 volts. Dito tayo sa 230 volts. So 3-port horsepower, ito. So sinasabi rito 6.9 amperes. So 6.9 amperes. Yun ang ilalagay natin. Balik tayo. Ito. So dito sa 3-port horsepower aircon, ilagay na natin kagad total current 6.9 amperes. Ito na 6.9 amperes. Ngayon, pabalik ngayon ng computation natin, yung dahil alam natin yung 6.9 amperes, makukompute din natin yung watts. Total power ng watts is equal to voltage times current lang. So para makuha natin to, alam natin yung total current na 6.9 galing dun sa table. Alam rin natin yung voltahe, 230. So power is equal to voltage times current. So 6.9 times 230, ilan ang lalabas? 6.9 times 230 sa calculator is 1587. Okay, so 1587. So dahil isang piraso lang siya, 1587 din dito. Okay. 1.87. Dito naman tayo sa water pump na ba? Ituloy muna natin. Dahil 6.9 amperes lang, 6.9 amperes. Mababa pa rin siya, 6.9. So, ang gagamitin natin, dahil power din ito, gamitan na natin siya ng 20 ampere trip na circuit breaker, wag 15. Pwede rin namang 15, pero the usual, 20 ang ginagamit dito. 20. May yung starting current nito mataas din kasi. So 20 amperes pag power minimum dapat 20. Pagka ilaw, ayan 15 amperes. Pwedeng natin gamitin. So dito sa aircon na to, 20 amperes So ang wire size na gagamitin natin, dahil power siya 3.5 na rin, 3.5. Kasi yung 3.5 amperes kaya niyang magdala ng sabi natin kanina ng 29 amperes. Although pwede rin naman yung 2.0. Kaya lang rule of thumb na ginagamit na pagka power, aircon, motor, ganyan.
maski na mababa yung kanyang amperahe, 20 na ang minimum na ginagamit nila, 20. At saka 3.5 sa wire. So yung conduit size natin, dahil 3.5 gagamitin natin, ganun pa rin. Okay? O, dito naman tayo sa 1/2 horsepower. Halimbawa, merong water pump. Water pump, no? So, hindi rin natin alam ang nameplate rating ng water pump. Babase ulit tayo ron. Table na yon. So, 1/2. So, 4.9. 4.9 amperes ay, no? So, 230 volts, 4.9 amperes sa 1/2. 1/2 horsepower. Tayo doon. Ayan, 4.9. So, ganun ulit. Para ma-compute natin tong power na to na watts, is i-multiply lang natin yung total current in amperes, 4.9 times 230. So, lalabas 1127. Tama ba? 230 times 4.9. 1127 na. O, dahil isa lang siya na unit, itong total power is 1127 na rin. So, okay na. Kumpleto na natin, no? Kumpleto na yung power watts, kumpleto na rin ito. So, yung main naman ngayon, ang poproblemahin natin kung anong size. Saka yung service entrance. Yung service entrance kasi, yun yung wire. Itong service entrance. Ito. Yung wire, magmula dun sa service entrance cap hanggang metro. Tapos yung ito namang main na to, yung wire na to is magmula metro hanggang panel board. So parehas lang siya nung sa service entrance. Halos parehas lang siya. Kaya lang yung dito magmula metro papuntang panel board, PVC ang gagamitin natin. Doon naman sa service entrance, dahil exposed sa labas, metro papuntang yung service entrance cap, yung ang kasunod nito, yung service drop na ng power utility company. Dapat bakal yung conduit mo diyan, IMC. So ayan, IMC yo. Ayan. So compute na natin ano. So yung meron kasing rule diyan, hindi sa pagko-compute ng main, hindi lang yung total pag inad mo lahat ng current, yun na yun. So, meron tayong isang provision dito galing sa Philippine Electrical Code. Basahin natin. Ito, Article 4.30.2.4, sabi niya, several motors and other loads. Ito yung may mga motor at saka may halong ibang load na. Sabi niya, conductors supplying motors or motors. O may S yun. And other loads at ibang loads. Ilaw, convenience outlet, ganyan. Shall have an ampacity not less than 125% of the full load current rating of the highest motor plus the sum of the full load current of all other motors in the group. Sabi niya, plus ampacity required for other loads. Okay, so ang ibig sabihin niyan, pagka meron tayong motor na ganyan, ang i-total natin lahat, yung mga loads, pagkatapos, dadagdagan natin ng 25% yung pinakamataas na horsepower rating na load na motor. Dito sa pagkakataon nito, meron tayong 3/4 at saka 1/2. Di ba? So dito sa 3/4 horsepower aircon, dahil ito ang mas malaki, itong 6.9 na to amperes, dadagdagan natin ng 25%. Okay? So i-add na natin total current is equal to 3.48. Ayun na yun, 3.48 plus 3.91 plus 3.91 plus 6.26. Ito na. Plus 4.7. Yun. Yung 4.7 saka 4.70, parehas lang yun. Plus 6.9 plus 4.9. Ito na yung 25%. Plus 0.25 times 6.9. Ibig sabihin, nagdadagdag tayo ng 25% doon sa pinakamalaking motor.
So, ang total niya is 31.87 amperes. Ito na. So, ang main circuit breaker, hindi tayo pwedeng gumamit ng 30 dahil alanganin. Ang susunod sa 30 is 40 na. So, gagamit tayo sa main ng panel board is single pole, ito. 40 ampere trip circuit breaker. O, yan na 31 amperes. Ano namang wire size ang gagamitin natin? 'Di ba? Sabi natin 31 ano? But gumamit tayo ng 8.0 rito na THW, dalawa, isang line, isang neutral at isang 5.5 na THW para sa ground. So dalawang 8.0, isang 5.5. Bakit 8.0? Kaya naman yata ng 5.5. Kasi 31.87 lang. Tignan natin. 31.87 THW, no? THW 31.87. Ito yung THW, O yung 5.5 kaya ng 33 amperes. Bakit gumamit tayo ng 8.0? Kaya naman ng 5.5. Ipaliwanag yan ito. Yan. Kasi sa service entrance, ang minimum na pwede natin gamitin is 8.0. Yun ang sabi ng Philippine Electrical Code. Ito yan pag underground service conductors o overhead service conductors, basahin natin parehas. Okay. Sabi niya, ito na yung sa service entrance ito. Hindi ko na pinakita yung title nito Conductor shall have sufficient ampacity to carry the current for loads such as calculated in accordance with 2.20 and shall have adequate mechanical strength. Dahil kailangan daw kasi hindi lang electrical strength, mechanical strength din. Kailangan matibay. Kasi exposed na to yung nasa labas na ito ng bahay papasok sa metro. Tapos metro papuntang panel board na rin. Sabi rito minimum size. The conductor shall not be smaller than 8.0 mm square pag copper. Pagka aluminum, 14 mm. Ayan So dahil ang ginagamit natin na copper is copper naman, so 8.0. So 8.0 ang minimum. Sa overhead yan sa underground. Ganun din ganun din ganun din The conductor shall not be smaller than 8.0. Balik na tayo. So yung service entrance, neutral. Ito 8.0. Magmula sa service entrance cap papuntang metro. Pero yung metro papuntang panel board, pwede tayong gumamit ng 5.5 doon. Pero ipaparehas na natin para walang problema. Isang size lang naman ang tawag dito ng diferensya. Kasi pagka dinalawang size mo pa yan, may ikli lang yan. Bibili ka ng 5.5 na wire, bibili ka pa ng 8.0 na wire. So, problema pa yon. Later on, pwede naman gumamit ng 8.0. Mas maganda, mas mataas yung size ng wire. So, talagay rito, service entrance, use 2 8.0 mm square THW wire, tapos 1 5.5 THW rin to, sorry. THW wire in 20 mm diameter IMC conduit. Yung main protection niya is 40 ampere. Kasi 31.87 ang computation natin. Alanganin naman na yung 30, yung susunod is 40 na. So, bakit 5.5 yung grounding niya na size? Ito, 2 8.0. Alam na natin kung bakit 8.0, no? Dahil yun ang sabi ng Philippine Electrical Code, minimum. Tapos yung ground naman, bakit 5.5 ang nilagay natin? Tignan natin dito. Meron ding rule dyan sa Philippine Electrical Code. 40 amperes ang main protection natin Tandaan nyo yun doon nakabase yan ito
So, minimum size of equipment grounding conductors for grounding raceway equipment. Ang size ng ating main circuit breaker is 40, di ba? 40. O, ito. Ito ngayon yung size ng grounding wire natin. Pag copper, ayan, 5.5. Pag aluminum, 8.0. So, 5.5 gamitin natin. So, malaking pagkakaiba sa kasi yung Philippine Electrical Code sa kung nakabase sa National Electrical Code sa US. Sa British Standard naman, yung ginagamit sa Middle East kasi mostly ng Middle East countries, ang sinusunod nila British Standard. Ibang klase naman ng grounding noon. Ang sistema naman doon, i-share ko sa inyo. Kung ano yung size ng conductor mo, kalahati nun ng size nun, yun ang pwede mong gamitin sa grounding. Ganun lang kasimple doon sa British Standard. So, ayun na. So, 5.5 ang gagamitin natin sa grounding ito. Dahil 40 ang ating main. Balik na tayo doon. Ayan ha. So, main. Ayan na oh. Single phase, 40 ampere trip, circuit breaker. So, ang gagamitin natin na wire. Although dito, pwede rin 5.5 ano. Pero, kasi ito, pagitan ng kwan ito, itong pagitan lang ng main ito sa metro, pwedeng 5.5 dito. Pero ipares na natin sa 8.0, pwede rin naman 8.0 THW wire plus 1 5.5. Pero dito sa service entrance, kailangan to 8.0, yun ang sinasabi ng code. Magmula metro papuntang service entrance cap. Oh. Ngayon, yung conduit size naman, dito tayo. Dito muna tayo sa main, sa PVC tayo. PVC kasi sa loob lang naman ng building to eh. Magmula panel board hanggang metro. So, iba na yung size ng conduit natin. 25mm diameter PVC conduit na. Tignan natin. So, dalawang 8.0 saka isang 5.5. No? Sabihin na lang natin tatlong assumption natin, tatlong 8.0. Tignan natin. Sa PVC tayo. Ito, PVC. THW. Nasaan yung THW? Ito ang THW oh. O sabi natin ito ang 20, ito ang 25 ah. Ang size is 8.0. Saan ito? Ito. 8.0. O ito ang 20, itong 25. Saktong-sakto, 3 nakalagay oh. Ayan oh. 3. O 3. Tatlong 8.0 kasya sa 25mm diameter na PVC. Sabi natin kasi kanina, itong table na ito, typographical error. Ito dapat 15, itong susunod is 25. So ito 25. So sa 25mm diameter PVC conduit, tatlong 8.0 ang kasya. Eh yung sa atin, dalawang 8.0 lang. At saka isang 5.5. So pasok na pasok. Hindi na natin pwedeng gamitin ng 20mm dahil isa lang ang kasya. Ito. So tama ito, 25mm PVC conduit. O, dito naman tayo sa service entrance. Ang ginamit dito is 20mm lang diameter IMC conduit. Bakit ba 20 lang? Tignan natin. Meron din table para sa IMC. Bakal kasi ito, exposed to. Kaya dapat IMC. Dito na iko-connecta yung service drop ng power utility company, service drop cable sa service entrance cable natin. Napapasok doon sa service entrance cap ng IMC conduit. Tingnan natin ha. Ito, intermediate metallic conduit ito na. Okay? Punta tayo sa THW. Saan ang THW rito? Ito, THW. Ito. So, tignan nyo to. Ito, tama na to. Hindi na to, wala na typographical error. Tatlong 8.0 tayo ha. O, dalawang 8.0 at saka isang 5.5 pala. Dito sa 15mm diameter, ang kasyang 8.0 is dalawa lang. So,
hindi ito pwede. Dito tayo sa susunod na size, 20 ito. 20. Sa 20 mm diameter na IMC, Intermediate Metallic Conduit, ang 8.0, apat ang kasya. So dito tayo, actually dalawa lang eh. Dalawang 8.0 saka isang 5.5. So kasya. So dito tayo sa 20 mm diameter. Balik na tayo. O, ayun o. 20 mm diameter IMC conduit. So, ayun lang. Ganun lang po ang gumawa ng load schedule. Para pong simple kasi madali lang itong ginawa natin kapag kayong pangmalakihang project kasi tapos may iba-ibang klaseng load na. Meron ka ng range, meron ka ng malalaki na mga motor mo. Medyo marami pang artikulo sa Philippine Electrical Code eh. Ang pinagkaiba lang yan sa line to line, ito, punta tayo sa line to line. Ganon din naman halos. Ang pinagkaiba lang yan sa line to line kasi dito na, ang mangyayari dyan, ang number of poles mo rito is 2 poles na. Okay? Tapos dito na sa branch circuit protection, 2 poles na rin yung circuit breaker. Importante po yan dahil pagka nagpagawa kayo ng circuit breaker sa labas, lalo na ang project nyo, siyempre, halimbawa kasi kung isang bahay lang, alam problema, titingin ka lang sa hardware o sa market. Pag marami kasi, ang isinasubmit kasi yung load schedule. Pagka one pole lang na ilagay nyo rito sa branch circuit protection nyo, pag line to line kayo at nailagay nyo one pole lang, mali na yung i-deliver na panel board. Kaya importante ito, ilalagay nyo kung 2 pole siya or single pole. So, yun lang ang kanilang pagkakaiba. So, ginawa lang natin hong simple pero gaya ng sinabi ko, marami pang artikulo sa Philippine Electrical Code na dapat huwag kakalimutan pagka gumawa ng load schedule, lalo na pagka malalaking project. Pagka malalaking project, gaya ng nasabi ko, halimbawa buildings na matataas, mga 20-30 story na, yung maliit na bagay, nagiging malaki kasi paulit-ulit. Halimbawa, yung sa first floor, may ibang may nakalimutan ka, second floor, third floor, fourth floor, lumalaki yung problema, lalo na pagka halimbawa meron kang 30 amperes, meron kang 30 floors, may nakalimutan kang sa first floor, halimbawa typical yung floors, halimbawa may nakalimutan kang 20 amperes, so 20 amperes per floor, di ang laking diferensya noon. Magsasuffer yung service entrance at saka yung main circuit breaker mo. Baka magkaroon ng ma-undersize ba. Yun. So, sana po kung nagustuhan nyo yung video, paki-share, paki-subscribe nyo na lang tong channel ko. Kung hindi naman, may tanong kayo, iwan lang po kayo ng comment dyan sa ibaba. Tapos paki-like na rin po itong video kung nagustuhan nyo. So siguro po sa susunod naman 3-phase naman. 3-phase load schedule. Salamat po sa inyo at sana nagustuhan nyo itong video. Hanggang sa susunod po.